Kinben Book 5, Chapter 77. 10 na nga ang lamang ng kalapan sa Palawan matapos ang 4-point play ni Mendez laban kay Derek Soco. Dito na nga rin unti-unting umuugong ang cheer para sa player na ito. Nasa Falcons na nga muli ang possession at nang maitawid ni Soco ang bola sa side nila ay siya namang pagbigay ng screen dito ni Tank. Mabilis na umatake si Soco at napaseryoso pa nga siya nang maalala ang sinabi sa kanya ni Mendez kanina sa huling play nito. Mas mabilis ka sa akin? Bulalas nga ni Soco sa sarili at dumiretso siya papunta sa basket. Agad nga rin siyang hinarangan ni Ibanez. Kaso bigla siyang kumanan na sinundan ng isang biglaang pagkaliwa. Naiwanan nga si Carlos sa crossover na iyon at kasunod din noon ay ang paghabol ni Magbuo rito. "Where are you, Mendez?" Tanong pa nga ni Soco sa sarili. At dito nga ay nakita na niya ang basket at agad siyang tumalon palapit dito. Napaseryoso pa nga siya nang sabayan siya ni Magbuo. Ang bola nga ay agad niyang iniiwas dito at biglang ibinaba habang siya ay papalampas sa ilalim ng basket. Napaseryoso na nga lang ang mga manonood nang italang na ni Soco ang bola nang lumampas ang kanyang katawan sa basket. Dito nga ay isang reverse layup ang kanyang ginawa at sa pagtama nito sa ring ay siya ring paglapag niya. Pumasok ang tirang iyon ni Soco at makikita naman nga ang pagsigaw ni Coach Torres dahil sina Mendez at Romero ay kumaripas na kaagad ng takbo papunta sa kanilang side. Si Marlon naman ay kaagad na ibinato ang bola sa dulo at kasunod noon ay ang mabilis sa pagtakbo ng mga manlalarong naiwan. Ang bilis nga ng diretso ng bola at makikita na nga rin ng paparating na sina Aguilar at Soco na itinodo na ang pagtakbo. Sa pagkasambot nga ni Mendez sa bola ay agad siyang dumiretso sa basket. Nakahabol pa rin naman sina Soco at Aguilar. Kaso nang sumabay sila kay Ricky ay napaseryoso sila nang mawala ang bola sa mga kamay nito. Narinig na nga lang ng dalawang nakaputi ang tunog ng tumalbog na bola at agad nga itong dumiretso sa palad ni Romero. Mabilis niyang hinila ang kanyang dribbling sa pagdating ni Santos. Nagkatinginan nga sila sa mata at napangisi na nga lang bigla si Benz sa datingan ng kanyang binabantayan. Tumalon nga si Santos at bago pa man makatira o makaiwas si Maki ay napaseryoso na lang siya nang dumiretso sa kanya ito. Nagbanggaan sila at ang referee nga ay mabilis na sumilbato. Bumagsak nga si Maki at makikita naman si Santos na napadiin pa sa katawan ng nasa ilalim niya. Sira ulo. Bulalas nga ni Maki na mabilis na itinulak si Santos dahil sa pagdiin nito sa kanyang sikmura. Kung hindi raw siya nagkakamali ay tuhod o siko yun. Napatakbo naman agad ang mga kakampi ni Santos para harangan ito. Sumilbato na nga rin ang referee upang pahupain ang tensyon na nangyayari roon. Makikita nga si Santos na nakataas ang kamay at sinasabing wala siyang ginagawa. Makikita pa nga ang nakakaawang mukha nito na kaagad namang hinarangan sa unahan ni Tank. Si Maki naman ay napahawak sa kanyang sikmura at napailing. Tarantado ang Santos na ito Sabi nga ni Maki na kaagad na nilapitan ni Ricky. "Relax lang kuya." Sabi nga agad ni Ricky na napatingin sa kabilang panig. Natawagan nga ng foul si Santos at bumalik pa rin sa kalapan ng bola. Dito nga ay agad na dinikitan ni Santos si Romero na parang hindi pa rin makamove on sa ginawa niya. Nagsorry nga si Santos dito para hindi na raw umangal pa ang kanyang katapat. Si Ibanez naman nga ang nag-inbound at makikita nga ang paghabol ni Soco kay Ricky, kung kaya't kay Sanchez niya ipinasa ang bola. Kasunod nga rin ito ay ang biglang pagbigay ni Ibanez ng screen kay Romero na naging dahilan upang ipasa ni Sanchez ang bola rito. Pinatalbog ni Maki ang bola at umatake sa ilalim ng basket. Napahanda naman agad si Tank at sa pagdating ni Romero ay hindi agad siya basta tumalon. Inabangan nga niya ito at si Maki naman ay marahang napabilib sa ginawang ito ng sentro ng kalaban. Kaso desidido siyang pumuntos ngayon at agad nga niyang pinatalbog pabalik ang bola at isang step back ang kanyang ginawa sa harapan ni Tank de Guzman na mabilis na napabalik kay Marlon Magbuo. Binitawan nga ni Maki ang bola, kaso mula sa likuran nito ay nandito si Aguilar na isang block from behind ang ginawa. Masyado kang kampante. Bulalas pa nga ni Aguilar at si Maki ay napakuyom sa kanyang paglapag. Ang bola naman ay tumalbog palayo at makikita nga ang paghabol ni Mendez dito
bago pa man lumabas sa court. Kaso sa ginawa niyang iyon ay nabigla na lang siya nang may katawang bumangga sa kanya. Si Santos ito at tinalon nito ang bola. Makikita naman si Mendez na nawala ng balanse dahil sa pangyayaring iyon. Sumigaw pa nga si Santos na hinampas pabalik sa loob ang bola. Bumagsak nga ito sa labas ng court, habang si Ricky naman ay ganoon din sa hindi kalayuan. Dapat may foul iyon nasabi na nga lang ni Ricky sa sarili. At nakita na lang niya si Derek Soco na walang kabantay-bantay sa pwesto nito dahil ito sa mabilis na pagpunta nito sa side ng Palawan pagkasambot ng bola. Tumayo agad si Ricky kaso alam niyang hindi na siya aabot dito. Ang ginawa na nga lang niya ay ang umasang sasablay ito. Umarko na nga ang bola at kasunod noon ay ang paghalit nito sa basket. Isang tres ang nagawa ni Soco at napakuyom pa ito na napatingin sa kanya. Nasanggi na naman nga siya ni Santos at may pagtapak pa nga itong ginawa sa kanyang isang sapatos. 85-90 ang score at makikita ngang hindi maganda ang tingin ni Maki kay Santos. Nakita niya ang ginawa nito kay Ricky at hindi raw iyon maganda. Dapat ay turuan ng leksyon ng isang ito. Mukhang ito ang purpose ng Palawan sa pagpasok sa player na ito. Sabi nga agad ni Maki sa sarili na napatingin kay Ricky para hingiin ng bola. Ipinasa naman sa kanya ni Ricky ang bola at pagkahawak niya rito ay mabilis niyang iniiwas ito sa kanyang kaharap. Kasunod nga nito ay ang pag-abante niya at sa pagsugod niya ay napaseryoso si Maki nang may kung anong matigas na bagay ang tumama sa kanyang kaliwang tuhod. Parang may dalawang bato ang nagbanggaan dahil sa pangyayaring iyon at dumaloy agad ang kirot mula roon papunta sa kanyang katawan. Naipasa tuloy niya kay Ricky ang bola at makikita naman si Santos na napaupo na napahawak sa kaliwang tuhod nito. Si Maki naman ay napatingin dito at napakuyom dahil bigla ring sumakit ang kanyang kaliwang tuhod dahil sa collision ng kanilang mga knees kanina. Hindi ito maganda para sa kanya at sa kabila ng pangyayaring iyon ay nagpatuloy ang kanilang possession. Si Ricky nga ay mabilis na nilampasan si Soco nang bigyan siya ni Ibanez ng screen. Inatake nga ni Mendez ang basket at napaseryoso siya nang humarang sa kanya si Tank at si Aguilar. Napatras agad siya at biglang ibinato ang bola sa pagitan ng mga ito. Isang bounce pass nga ang ginawa ni Mendez papunta kay Magbuo na mabilis pa rin namang nahabol ni De Guzman. Tumalon nga si Marlon kaso nang ilalagay na niya ang bola sa basket ay sinapo ng isang kamay ni De Guzman ang bagay na kanyang bibitawan. Isang clean block pa rin nga ang nagawa ni Tank at makikita nga ang pagpilit ni Magbuo na mailagay iyon sa basket. Kaso nabigo siya at bumagsak sa ilalim nito. Tumama pa nga ang bola sa katawan ni Magbuo bago ito tuluyang lumabas ng court. Napahinga na nga lang ng malalim si Tank matapos ang kanyang ginawang iyon laban kay Magbuo. Si Ricky nga ay napaseryoso rin ng pagmasdan ng sentro ng Palawan. Nakaramdam nga siya ng husay sa paglalaro nito sa posisyon nito. Kaso, dito na nga rin napasilbato lalo ang referee dahil makikitang nakahiga na si Maki Romero sa pwesto nito habang hawak ang kaliwang tuhod nito. Kitang-kita nga sa mukha nito na tila may nararamdaman itong sakit sa bahagi niyang iyon. Nang mga sandaling iyon, ay makikita naman si Santos na patalon-talon matapos ang kaninang sakit na naramdaman niya sa kanyang tuhod. Isang official timeout nga ang itinawag dahil sa isang player ng Kalapan ang hindi pa rin nakakabangon. Makikita na nga rin ang pagpasok ng medic team para sa Mimaropa League at si Coach Isaiah nga ay napakuyom na lang dahil sa mga nangyari. Huwag mong sabihing mai-injured din si Maki. Kung kailan last game na namin ng regular games. Nasabi na nga lang ni Coach Isaiah sa isip. At makikita naman ang pagpresenta ni Larry at ng isa niyang assistant upang sumama kay Maki palabas ng court.